Tinalakay sa Senado ang panukalang right sizing o yung reorganization sa mga ahensya ng pamahalaan sa pag-asang makatipid. Kabilang sa mga sisilipin, ang mga mandato at trabaho ng ilang ahensya at personnel. Nakatutok si Mav Gonzalez. Imbis na downsizing o pagpapaliit ng gobyerno, right-sizing ang terminong ginamit ng Senado sa panukalang batas na bigyan ng Pangulo ng kapangyarihang bumuwag o bumuo ng mga ahensya o maglipat ng mga empleyado. Pero hindi raw ibig sabihin na magkakasibakan ayon kay Senate President Chis Escudero. What is the expected savings that we plan to achieve through this bill? I hope that this is not only fashionable, Mr. Chairman, no? Dahil alam niyo naman sa US, they created the Department of Government Efficiency. Around 3 billion pesos worth of savings po ang ma-generate, Mr. Maliit Chair. lang, 3 billion out of 6.3 trillion budget. Yeah, it depends po on the tier, on the number of the employees or the program that will be right-sized. If, for example, at 7% will be right-sized, it will be, the net savings would be approximately 8.7 billion. It's an incomplete figure because you have to pay separation din eh. Maglalabas ka muna ng pera bago mo kitain yan eh. Hirit ng mga senador, maraming ahensyang tila na pag-iwanan na ang mandato o redundant. An example, Senator Win, is NAIA. Halos lahat ng trabaho ng taga-NAIA ginagawa na ng privatized entity nung pinrivatize yan ng gobyerno. Hanggang ngayon, andun pa rin lahat ng empleyado walang ginagawa. With all due respect to the OMB, kasi yung trabaho ng OMB nanguhuli ng CD. No? Pero alam naman natin, wala nang gumagamit ng CD ngayon. Diba? Puro YouTube na ngayon. All of these departments receive either 300 million, 400 million. And during the budget deliberation, Mr. Chairman, nakikita ko talagang pipilitin lang nila, gagawa sila ng kahit anong project para sabihin na kailangan nyo kami. It is part of the study that the committee will do so that it will be able to recommend the proper or necessary steps. That includes to review the mandates of these different agencies. Pwedestyon naman ni Escudero kung bakit hindi kasali sa right-sizing ang mga guro at ibang teaching-related positions. Ang mga principal daw halimbawa, malaki ang sweldo pero hindi nagtuturo. Kaya ang ganda ng student-to-teacher ratio mo eh, sa papel. Pero sa classroom, ang pangit kasi hindi naman talaga nagtuturo yung mga yun eh. All principals hold teaching positions. About 90% of principals don't actually teach anymore. Kasi ang dami daw nilang ginagawa, ang daming kailangan gawin. Boss na raw sila ng mga teacher, ayaw na nila magturo. Which is unfair, to say the least, for teachers who are actually performing that function. Sagot ng Department of Education, inaayos na nila ito ngayon. Dagdag ni Escudero, ganito rin ang sitwasyon sa military and other uniformed personnel. Kaya tinataas na natin ang sweldo ng teacher, ng pulis at ng sundalo dahil pinagtatanggol nila yung bayan. Tapos tigataas ng barikada sa gate ng Camp Aguinaldo. Yung sundalo, trabaho ng sundalo, hindi trabaho ng security guard at driver. Yung trabaho ng pulis, hindi trabaho ng alalay o secretary sa anumang opisina. Giit naman ng Department of National Defense, hindi dapat isama ang Armed Forces of the Philippines sa panukalang right-sizing. Based on the Executive Order 292, nasa Secretary of National Defense to determine the size and structure of the Armed Forces of the Philippines. Nasa kanya po based on the existing security conditions of the state, which is very dynamic. Men in uniform personnel, sir. This deals with the national security of the country. Therefore, there are separate arrangements or standards. Tinutulan naman ng grupo ng mga government employee ang right-sizing dahil unang tatamaan daw ang mabababang posisyon. Yung mga contractuals at contract of service po, laging sila unang matatanggal niya kahit may right-sizing o wala. Kung talagang nagtitipid tayo, ba't parating mga kawani ang ating ang laging bawasan? At ito pa po, bakit rank and file, hindi yung matataas? May point naman kayo doon. Di po ba, we are forced to oppose this bill to protect the rank and file employees. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.